20 araw na akong nasa ospital. Ngunit walang sino man ang nagtatanong sa kalagayan ko. Kaya itinigil ko ang pagpapadala ng 70,000 piso buwan-buwan para sa mga gastusin ng pamilya ng aking asawa. Kinabukasan, tumawag ang hipag ko. Ate, gusto ni Papa na lumipat ng bahay. Pwede mo bang i-transfer muna sa akin ang 4 na milyong piso? Isang pangungusap lang ang sinabi ko na nagpatigil sa mundo ng buong pamilya ng asawa ko. Ako si Ana, 30 taong gulang. Nang muling balikan ng isang yugto ng aking buhay, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maintindihan kung paano ko natagalan ang lahat. Nang gabing iyon, sa loob ng puting silid ng ospital, matapang ang amoy ng disinfectant na halos ikaiyak ko. Nakabaluktot ako sa kama. Ang katawan ko'y parang nag-aapoy sa init. Umabot na sa 39 degrees ang lagnat ko. Mabigat ang paghinga. At sa bawat ubo, pakiramdam ko'y napupunit ang aking dibdib. Biglang nag-vibrate ang telepono sa tabi ng unan ko. Isang voice message mula sa biyenan kong si Aling Rosario ang lumabas. Ang tinis ng boses niya ay parang sirena sa katahimikan ng gabi. Ana, bakit hindi ka pa nagpapadala ng pera? 3 araw nang huli ang allowance para sa buwang ito. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Malinaw na ipinapakita ng screen ng telepono ang oras. 2:17 ng umaga. 20 araw na. Ito na ang 20 araw ko sa ospital dahil sa malubhang pneumonia. Sa loob ng 20 araw na iyon, walang sinuman mula sa pamilya ng aking asawa ang nag-abalang magtanong kung kamusta na ako. Ang asawa kong si Rico ay tumawag ng isang beses. Hindi para alamin kung buhay pa ba ako, kundi para itanong kung saan nakalagay ang mga dokumento ng insurance sa bahay. Naaalala ko pa, nanginginig ako sa lagnat at tuyo ang mga labi. Pero sinikap kong sagutin ang bawat tanong niya. Sa kabilang linya, ang boses niya ay nagmamadali at malamig. Para bang kausap niya ay isang estranghero. Ang biyenan ko naman at ang hipag kong si Bea ay parang bulang naglaho. Naalala lang nila ako nang hindi dumating sa tamang oras ang buwan ng allowance na 70,000 piso. Napatawa ako. Isang paos na tawa na sinabayan ng sunod-sunod na ubo na halos ikaputol ng hininga ko. Agad na pumasok si Nurse Angela. Inalalayan akong umupo at marahang hinaplos ang likod ko. Ma'am Ana, okay lang po ba kayo? Kailangan ko po bang tawagin ng doktor? Umiling ako at itinuro ang baso ng tubig. Mabilis niya itong iniabot. Puno ng awa ang kanyang mga mata. Sa loob ng 20 araw, tanging mga estrangherong tulad niya ang nakasaksi kung gaano ako kahina at nag-iisa. Ang pamilyang tinatawag kong pamilya ng asawa ko ay tila hindi umiiral. Muling nag-vibrate ang telepono. Pagkakataong ito, text message, Ate, sinadya mo bang hindi magpadala ng pera? Sobra ka naman. Naghihintay ang buong pamilya para sa mga gastusin. Matagal kong tinitigan ang mensahe bago ako mapatawa. Isang tawang mapait hanggang lalamunan. 3 taon na ang nakalipas. Nang ikasal kami ni Rico. Siya ang tipo ng lalaking nagsikap mag-isa. Mula sa isang simpleng pamilya. Ngunit may kakayahan. Ako naman ay nag-iisang anak. Ang mga magulang ko ay may negosyong construction supply. Hindi man kami mayabang sa yaman. Sapat ang aming estado sa buhay. Nang kami ay ikasal, binilhan ako ng mga magulang ko ng bahay na nakapangalan sa akin. At binigyan si Rico ng 2 milyong piso bilang puhunan sa negosyo. Pagkaraan ng 3 taon, umunlad ang kumpanya ni Rico. Ngunit kasabay nito, lumaki rin ang kasakiman ng kanyang pamilya. Sa unang taon, sinabi ng biyenan kong luma na ang bahay nila sa probinsya. Gumastos ako ng 650,000 piso para sa renobasyon. Sa ikalawang taon, gustong mag-aral sa ibang bansa ni Bea. Pinahiram ko siya ng 1 milyong piso na hanggang ngayon ay wala pang nababalik kahit isang kusing. Sa ikatlong taon, nag-invest ang biyenan kong lalaki. Nagbigay ako ng 1.5 milyong piso na nawala lang. Ano ang kapalit na natanggap ko? Ang mga gabing umuuwi si Rico, ang mga kahina-hinalang text sa telepono niya,
at ang masasakit na salita ng biyenan ko. Kung hindi dahil sa pera ng pamilya mo, sa tingin mo ba papansinin ka ng anak ko? At ang kasukdulan. Iminungkahi ni Rico na magpadala ako ng 70,000 piso buwan-buwan sa pamilya niya na tinawag niyang pagpapakita ng utang na loob at paggalang. Pumayag ako noon dahil lang sa dalawang salita, pamilya. Ngayon, kapag naiisip ko, napakatanga ko pala. Ma'am Ana, darating po ba ang asawa niyo ngayon? Mahinang tanong ni Angela. Isang maputlang ngiti ang isinukli ko. Busy siya. Hindi na siya nagsalita pa at marahang bumuntong hininga. Sakto namang bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Rico. Maayos ang suot na business suit. May hawak na portfolio. Ang pamilyar na itsura ng isang abalang tao. Tiningnan niya ako at kumunot ang noo. Bakit may sakit ka? At hindi mo sinabi agad. Sobrang abala sa kumpanya. Kailangan ko pang magmadali para pumunta rito. Tiningnan ko ang lalaking minahal ko sa loob ng 5 taon at bigla siyang naging estranghero sa aking paningin. 20 araw na akong nasa ospital. Rico, paus kong sabi. Natigilan siya sandali at sinabing, bakit hindi mo sinabi? Akala ko simpleng lagnat lang. Wala na akong lakas para magpaliwanag. Ang huling text namin ay 20 araw na ang nakalipas nang sabihin kong may lagnat ako at pupunta sa ospital. Ang sagot lang niya. Uminom ka ng maligamgam na tubig. Uuwi ako mamaya. Ngunit walang mamaya na dumating. Kamusta ka na ngayon? Gaano ka pa katagal dito? Tiningnan niya ang kanyang relo. Sabi ng doktor, 1 linggo pa. 1 linggo? Agad na tumaas ang boses niya. Kung gayon, sino ang magluluto sa bahay? Paano ang pagkain namin ni na mama at papa? Naipadala mo na ba ang allowance? Kanina pa sila tawag ng tawag sa akin. Natigilan ako. 1 segundo. 2 segundo. Pagkatapos ay ginamit ko ang lahat ng natitirang lakas ko para kunin ang baso ng tubig sa tabi ko. At ibato ito ng malakas sa sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog ng nabasag na salamin. Lumayas ka. Natigilan siya. Nababaliw ka na ba? Sinabi kong lumayas ka. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata, ang bawat salita ay parang bato na bumabagsak. Nagalit si Rico. Ana, huwag kang maging walang utang na loob. Kung hindi dahil sa pamilya ko, mabubuhay ka ba ng ganito ngayon? Napatawa ako. Ano bang ibinigay sa akin ng pamilya mo? Nanahimik siya kahit 1 segundo lang. Ngunit alam kong hindi niya kayang sagutin. Umalis si Rico at malakas na isinara ang pinto. Bumalik sa katahimikan ang silid. Tanging ang malakas na tibok ng puso ko ang naririnig. Kinuha ko ang telepono. Binuksan ang banking app at tiningnan ang automatikong transaksyon ng 70,000 piso buwan-buwan para sa pamilya niya. Idinulas ko ang daliri ko. Pinili ang kanselahin. Kinumpirma. At transaksyon ay matagumpay. Hindi ko alam kung bakit, ngunit gumaan ang pakiramdam ko na para bang nakawala ako sa isang tanikalang gumapo sa akin sa loob ng 3 taon. Agad na nag-vibrate ang telepono. Tumatawag ang biyenan ko. Hindi ko sinagot. Paulit-ulit siyang tumawag. Pinatay ko ang telepono at lumingon kay Angela. Pwede mo ba akong tulungang lumipat ng silid? Gusto ko lang ng kaunting katahimikan. Agad siyang tumango. Ang bagong silid ay nasa dulo ng pasilyo. Tahimik at walang dumadaang tao. Binuksan ko muli ang telepono at bumuhos ang 10-10 mensahe. Mga mura, paninisi, paniningil ng pera. Hindi ako sumagot, kinaumagahan. Tumunog ang telepono. Si Bea. Ang boses niya'y matamis na nakakakilabot. Ate, pasensya na sa sinabi ko kahapon. Sorry na. Ha? Okay ka na ba? Nanahimik ako. Nagpatuloy siya. Sa totoo lang, medyo gipit kami ngayon. Masama rin ang pakiramdam ni Papa. At si Mama pagod na rin. Mahalaga talaga sa amin ang 70,000 piso mula sa'yo. Huminto siya sandali at bumulong. Oo nga pala. Gusto ni Papa lumipat ng bahay. Kulang kami ng 4 na milyon. Pwede mo bang i-transfer muna sa akin?
Babayaran ka na lang namin sa susunod. Halos matawa ako. 4 milyon. Ang gaan ng pagkakasabi niya. Parang humihingi lang ng 400 piso. Ate, naririnig mo ba ako? Huminga ako ng malalim at nagsalita. Sa boses na kalmado na kahit ako ay nagulat. Walang pera. Huminto ako at nagpatuloy. Simula ngayon, ititigil ko na ang lahat ng suportang pinansyal sa pamilya nyo. Natigilan ang kabilang linya. Bey, yung 1 milyong hiniram mo 3 taon na ang nakalipas. Kailangan mong bayaran ng buo sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, magkita tayo sa korte. Pinutol ko ang tawag nang hindi na hinintay ang kanyang reaksyon. Sa sandaling iyon, alam kong lumiko na sa ibang direksyon ang buhay ko. Isang landas na walang balikan. Sumikat ang araw sa silid ng ospital. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 araw, naramdaman kong nakahinga ako ng maluwag, malalim, at malaya. Ngunit alam ko ring simula pa lang ito. Lumabas ako ng ospital ng hapon, nang humupa na ang sikat ng araw. Ang ginintoang liwanag ay nagbigay ng mainit na kulay sa pasilyo ng ospital, isang bagay na hindi ko napansin sa loob ng 20 araw. Tinulungan ako ni Angela sa mga papeles. Mabilis ang kanyang mga kamay, ngunit puno pa rin ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Pag-uwi niyo po, may susundo ba sa inyo? Umiling ako. Kaya ko nang umuwi mag-isa. Ang pangungusap na iyon ay tila normal, ngunit alam ko ang tunay na kahulugan nito. Simula ngayon, wala na akong hihintayin. Wala nang hihintaying tawag, mensahe, o pangangamusta mula sa pamilyang inakala kong sandalan. Nag-drive ako pa uwi. Ang daan ay pamilyar. Ngunit ang pakiramdam ay kakaiba. Hindi ako nagmamadali. Hindi na nag-aalala sa pagluluto ng hapunan. Hindi na natatakot na mahuli sa pagpapadala ng pera. Hindi na iniisip kung ano na naman ang sasabihin ng biyenan ko. Nag-drive lang ako ng marahan. Na para bang dumadaan sa isang lumang yugto ng buhay. Pagdating ko sa bahay na binili ng mga magulang ko bilang regalo sa kasal, tumayo ako sa harap ng pinto ng ilang segundo. Dati, sa tuwing umuuwi ako, pakiramdam ko'y kailangan kong gampanan ang isang papel. Isang mabuting asawa. Isang maunawaing manugang. Isang ATM na hindi dapat maubusan ng laman. Ngayon, binuksan ko ang pinto at sumalubong sa akin ang amoy ng kulob. Amoy ng tirang pagkain, basura, at alikabok na naghahalo. Magulo ang sala. Nagkalat ang mga lalagyan ng pagkain. At may manipis na alikabok sa sahig. Sa balkonahe, ang mga halamang inalagaan ko ay lanta na. Ang ilan ay tuyo na. Tumayo ako roon. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkaunawa. Sa 20 araw na nasa ospital ako, walang nakatira sa lugar na ito. Katulad ng aking kasal, sa tingin ay naroon pa. Ngunit sa totoo lang, matagal nang patay. Hinigit ko ang aking maleta at dumiretso sa kwarto. Pagbukas ko ng aparador, halos lahat ng espasyo ay para sa mga gamit ni Rico. Mamahaling suit, mga relo. Tiningnan ko ito sandali bago lumingon sa maliit na bahagi para sa akin, na sumasakop lamang sa isang sulok. Nakakatawa. Akin ang bahay na ito, ngunit para akong nakikitira. Nagsimula akong mag-impake. Kinukuha lang ang mga bagay na akin. Damit, dokumento, at ilang alaala. Ang jade bracelet na bigay ni Mama ay naroon pa, ngunit ang pares ng gintong pulseras na bigay ng biyenan ko noong kasal ay nawawala na. Hindi ako nagulat. Napangiti na lang ako ng bahagya. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok si Rico, namumula ang mukha, puno ng galit ang mga mata. Ana, anong ginagawa mo? Mahigpit niyang hinawakan ang aking pulsuhan. Annulment? Maniningil ka ng pera? Nababaliw ka na ba? Marahan kong inalis ang kanyang kamay. Hindi malakas, ngunit tiyak. Kailanman ay hindi ako naging ganito kalinaw sa isip ko. Nagpatuloy ako sa pag-iimpake. Tumayo si Rico ng ilang segundo at nagsimulang sumigaw. Anong sabi mo na ititigil ang suporta? Alam mo bang umaasa sina Mama at Papa sa perang iyon?
Hindi ako lumingon. Hindi ko sila responsibilidad. Ikaw. Napatigil siya at nagbago ng tono, halong galit at inis. Hindi ba naging mabuti sa'yo ang pamilya ko? Itinuring ka ni Mama na parang tunay na anak. At si Bea, parang tunay na kapatid. Hindi ka ba nakokonsensya sa mga sinasabi mo? Huminto ako at lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon, tiningnan ko siya ng diretso, nang walang pag-iwas. Itinuring akong tunay na anak kaya kinukuha niyo sa akin ng 70,000 piso buwan-buwan? Itinuring akong tunay na kapatid kaya umutang ng 1,000,000 at 3 taon nang hindi nagbabayad? Rico, ano ba ang tingin mo sa akin? Natigilan siya. Isang sandali lang, ngunit alam kong wala siyang isasagot. Sabihin mo, pagpapatuloy ko. Ano ako sa paningin mo? Umiwas siya ng tingin. Huwag mong palakihin ang issue. Napatawa ako. Isang mahinang tawa, ngunit sapat para maramdaman kong hindi na nasasaktan ang puso ko. Rico, sasabihin ko sa iyo ito sa huling pagkakataon. Isinara ko ang zipper ng maleta sa loob ng 3 taon para akong isang ATM at ang pamilya mo ang mga nakapila. Ang hangin sa silid ay tila nagyelo. Bigla siyang nagalit. Sige, Ana, ang galing mo. Sa tingin mo ba magiging maayos ang buhay mo? Kapag iniwan mo ako, 30 anyos ka na, pagkatapos ng annulment. Sa tingin mo ba may papatol pa sa'yo? Tiningnan ko siya ng marahan. Hindi ko kailangan ng mapapangasawa. Kailangan kong mabuhay. Bilang isang tao, pati ako ay nagulat na nasabi ko iyon, nang ganoon kadali. Natigilan si Rico. Marahil sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi na ako ang babaeng madaling suyuin. Nagbago ang kanyang tono. Lumambot. Sige na, Ana. Huwag na nating palakihin ito. Lumapit siya. Alam kong naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi kita naasikaso ng sapat. Pero wag naman sanang ganito. Inabot niya ang isang kahon ng cake. Binili ko ang paborito mong cake. Tiningnan ko ang kahon. Oo nga. Mula sa paborito kong bake shop. Kung dati, marahil ay lumambot na ako. Ngunit ngayon, Rico, tiningnan ko siya. Alam mo ba kung ilang araw akong nasa ospital? Nanahimik siya. 20 araw. Isang beses kang dumalaw. 10 minuto. Sa 10 minutong iyon, 8 minuto kang nagtatanong tungkol sa pera. Dahan-dahan kong sinabi. Bawat salita ay malinaw. Ngayon, may dala kang isang kahon ng cake? At gusto mong ipagpalit sa lahat? Nahihiya si Rico. Hindi. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na. Dala ang maleta, dumiretso ako sa pinto. Hinarang niya ako. Kapag umalis ka, huwag ka nang babalik. Huminto ako. At tiningnan siya. Iyon din ang gusto kong sabihin. Marahan ko siyang itinulak. Hindi malakas. Ngunit sapat para makadaan. Ang 3 taon ng pagtitiis ay isiniksik ko sa isang hakbang. Nang isara ko ang pinto, hindi ako lumingon. Sa elevator, narinig ko siyang sumisigaw sa likuran ko. Ana, magsisisi ka. Ipinikit ko ang aking mga mata. Huminga ng malalim at muling iminulat. Hindi. Sabi ko sa sarili, hindi ako ang magsisisi. Nag-drive ako papunta sa isang hotel sa sentro ng lungsod, umupa ng long-term na kwarto. Maluwag, malinis, at tahimik. Umupo ako sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan ang daloy ng mga sasakyan sa ibaba. Ang telepono ko ay walang tigil sa pag-vibrate. Daan-daang missed calls at sunod-sunod na mensahe. Hindi ko binasa. Hindi sinagot. Tiningnan ko lang ang screen na umiilaw at namamatay. Sa huli, may tinawagan ako. Julia? Agad na sinagot sa kabilang linya. Ana! Sa wakas! Tumawag ka rin! Tumawag sa akin si Rico kanina. Parang investigador. Na nagtatanong kung nasaan ka. Gusto ko nang magpaanol. Diretso kong sabi. Nanahimik si Julia ng 2 segundo bago naging seryoso ang boses. Sa wakas, nagpasya ka na rin. Naiipon mo ba lahat ng ebidensya? Lahat. Mabuti. Narinig ko ang determinasyon sa boses ng kaibigan ko. Matagal ko nang hinihintay ang araw na ito.
Napangiti ako ng bahagya. Julia, gusto kong ibalik nila ang lahat. Walang labis, walang kulang. Walang pag-aalinlangan si Julia. Sige, lalaban tayo hanggang dulo. Tumingin ako sa labas. Nagsisimula ng umilaw ang mga ilaw ng syudad. Sa loob ko, mayroon ding nagsisimulang magliwanag. Hindi pag-asa, kundi determinasyon. Julia, mahina akong sabi. Sa pagkakataong ito, hindi na ako aatras. Tama, sagot ni Julia. 3 taon ka nang umaatras. Tama na, ibinaba ko ang telepono. Tahimik ang silid ngunit hindi na malungkot. Alam kong hindi na ako nag-iisa. Nang gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Matagal akong nakaupo at pinagmasdan ang lungsod, ang aking sarili. Sa loob ng 3 taon, nabuhay ako para sa iba, para pasayahin sila, para mapanatili ang isang pamilyang hindi naman ako itinuring na kapamilya. Simula ngayon, mabubuhay ako para sa sarili ko. At lahat ng akin, babawiin ko. Bawat sentimo, walang awa, walang patawad. Nang gabing iyon, hindi malalim ang tulog ko. Hindi dahil sa takot o pangamba, kundi dahil sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang isip ko ay hindi na umiikot sa kung paano pasayahin ang iba. Hindi na nagkalkula kung kailan magpapadala ng pera, kung paano mangangamusta, kung anong sasabihin, para mapanatiling payapa ang lahat. Sa halip, may isang kakaibang espasyo, magaan, malamig, at pinipilit kang harapin ang sarili mo ng buong katotohanan. Kinaumagahan, maaga akong nagising. Ang sikat ng araw ay tumagos sa manipis na kurtina, banayad at mainit, hindi nakakasilaw tulad ng mga araw sa bahay na iyon, kung saan ang liwanag ay tila laging natatakpan ng mga paninisi, mapanuring tingin, at ang pakiramdam na ako lagi ang dapat magpasa ng lahat. Bumangon ako at humarap sa salamin. Maputla pa rin ang mukha ko dahil sa sakit, malalim ang mga bilog sa ilalim ng mata, ngunit iba na ang aking hindi na umiiwas, hindi na pagod, kundi isang malinaw na kahinahunan. Tulad ng isang taong nakapagpasya na sa kanyang landas. Nag-vibrate ang telepono, pangalan ng biyenan kong si Aling Rosario ang lumabas. Tiningnan ko ito ng 1 segundo at pinatay. Wala pang 3 segundo. Tumawag ulit. Hindi ko pa rin sinagot. Sa ika-5 tawag, pinatay ko na nang tuluyan ang telepono. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong ang mga salita sa kabilang linya ay paulit-ulit lang. Paninisi, paniningil, at tiyak na walang tanong. Napagod ka ba? Nagbihis ako. Naglagay ng light makeup at umalis ng hotel. Ang destinasyon ko, ang kumpanya ni Rico. Hindi ako nagpaalam at hindi na kailangan. Sa loob ng 3 taon, pumapasok ako roon bilang asawa ng direktor. Laging nakangiti, pinapanatili ang kanyang dangal, at sinisigurong hindi siya mapapahiya sa harap ng mga empleyado. Ngayon, darating ako bilang isang taong babawiin ang kung ano ang sa kanya. Nag-alinlangan ang receptionist nang makita ako. Ma'am Ana, hinahanap niyo po ba si Sir Rico? Nasa meeting po siya, wag mo nang sabihin. Mahina akong sabi, at dumiretso sa loob. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Nakaupo si Rico sa tapat ng isang babaeng mukhang sosyal. Mga 30 anyos, bahagyang kulot ang buhok, malambing ang ngiti. Ngunit ang mga mata ay alam kung paano mangakit. Masyado silang malapit sa isa't isa, na kung dati ay masasaktan ako. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Tumingala si Rico, at nakita ako. Isang saglit na pagkataranta ang dumaan sa kanyang mga mata. Bago ito napalitan ng inis. Anong ginagawa mo rito? Hindi ako sumagot agad. Tiningnan ko lang ang babae. Paumanhin. May personal lang kaming pag-uusapan ni Rico. Tiningnan ako ng babae. Pagkatapos ay si Rico. May bahid ng kuryosidad. Ngunit tumayo pa rin at ngumiti. Sige, lalabas muna ako. Nang magsara ang pinto, kami na lang dalawa ang naiwan. Tumahimik ang paligid ng ilang segundo. Si Rico ang unang nagsalita. Anong kalokohan ito?
Pupunta ka sa kumpanya para gumawa ng eksena? Inilapag ko ang aking bag sa mesa. Kinuha ang isang folder ng mga dokumento at itinulak ito sa kanya. 2 bagay, kalmado kong sabi. Una, ito ang sulat mula sa abogado ko tungkol sa annulment. Pangalawa, ang 1 milyong pisong inutang ni Bea, 3 taon na ang nakalipas. Hinihiling kong ibalik sa loob ng 1 buwan. Tiningnan ni Rico ang mga papel nang hindi binubuksan. Nakatingin lang sa akin na para bang sinusubukan niyang alamin kung nagbibiro ako o seryoso. Seryoso ka, kailanman ay hindi ako nagbiro. Sagot ko. Binuksan niya ang mga dokumento. Binasa ang bawat pahina. Habang nagbabasa, nagbago ang kanyang ekspresyon. Mula sa inis patungo sa pag-aalala at huminto sa isang estado na pamilyar sa akin. Galit, ngunit walang magawa. Nababaliw ka na, Ana. Itinapon niya ang folder sa mesa. Annulment. Sige, pero bakit ka naniningil ng pera? Iyon ay kusang loob mong ibinigay. Kusang loob? Inulit ko at napatawa. Ang 650,000 para sa renovation ng bahay ni Mama. Ang 1 milyon para sa pag-aaral ng kapatid mo. Ang 1.5 milyon para sa investment ng papa mo. At ang 70,000 piso buwan-buwan. Tiningnan ko siya ng diretso. Lahat ay may bank transfer. Lahat ay may ebidensya. Tinatawag mo iyong kusang loob? Natigilan si Rico. Ngunit 1 segundo lang at sumigaw na naman siya. Responsibilidad mo iyon. Hindi ka ba manugang? Umiling ako. Manugang ako, hindi bangko. Ang pangungusap na iyon ay nagpatahimik sa kanya. Nagpatuloy ako. Ang boses ko'y pantay pa rin. Rico, bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Una, pirmahan ang annulment papers at ibalik ang lahat ng perang natanggap. Pangalawa, magkita tayo sa korte. Babawiin ko ang bawat sentimo. At hindi lang pera, naging mabigat ang hangin sa silid. Matagal niya akong tiningnan. Nagbago ka na. Bumaba ang kanyang boses. Hindi ko itinanggi. Oo, dahil nakita ko na ang katotohanan. Ngumiti siya ng mapakla. Sa tingin mo sigurado kang mananalo? Ang kumpanyang ito ay akin. Wala kang makukuha. Bahagya kong iginalaw ang ulo ko. Ang 2 milyong pisong puhunan ay galing sa pamilya ko, Rico. Dahan-dahan kong sabi. Hindi ako pumunta rito para humingi. Pumunta ako para bawiin. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Kitang-kita ang mga ugat. Ana, wag mo akong pilitin. Hindi kita pinipilit. Hindi na lang ako papayag. Nagkatinginan kami. Walang nagsasalita. Ngunit alam kong nagsimula na ang laban. Kinuha ko ang aking bag at tumalikod. Bago buksan ang pinto, huminto ako. 3 araw. Sabi ko, 3 araw para mag-isip ka. Kung walang sagot, hindi ko tinapos. Ngunit naiintindihan niya. Umalis ako sa kumpanya. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mga mata. Kaya't napapikit ako. Ngunit hindi ako lumingon. Wala nang dahilan para lumingon. Tumunog ang telepono. Si Julia. Kamusta ang sitwasyon? Naibigay ko na ang mga papeles. Sabi ko. 3 araw. Nanahimik si Julia ng 1 segundo at ngumiti. Sa wakas, hindi ako sumagot. Tinitingnan ko lang ang mga taong dumadaan. 3 taon na ang nakalipas. Pumasok ako sa kasal na iyon ng buong tiwala. 3 taon pagkatapos, lumabas ako ng buong kamulatan. Ang pagkakaiba lang, naiintindihan ko na. Naintindihan kong may mga bagay na kung hindi mo aalagaan, walang ibang mag-aalaga para sa'yo. May mga bagay na kung hindi mo sisingilin, walang magkukusang magbalik. At may mga taong kung hindi mo iiwan, iisipin nilang hindi mo kayang umalis. Sumakay ako sa kotse at pinaandar ito. Sumabay ang sasakyan sa daloy ng trapiko. Sa rearview mirror, unti-unting lumiliit ang gusali ng kumpanya. Tulad ng isang bahagi ng nakaraan na unti-unting naiiwan. Hindi ko alam kung gaano kahirap ang haharapin ko. Ngunit alam ko, sa pagkakataong ito, hindi ako matatalo. Hindi ako agad bumalik sa hotel. Nag-ikot muna ako sa mga pamilyar na kalsada ng lungsod.
kung saan may mga gabing nakaupo ako sa likod ng sasakyan ni Rico. Naniniwalang kung magsisikap pa ako ng kaunti, magtitiis pa ng kaunti, unti-unting gaganda ang buhay, magiging payapa ang pamilya, at maiintindihan ng lalaking iyon ang puso ko. Ngunit ngayon, napagtanto kong may mga daang, kahit gaano katagal mong lakbayin, hindi ka makakarating, dahil sa simula pa lang, mali na ang direksyong pinili mo, huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ng mga magulang ko. Pinatay ko ang makina. Naupo ng ilang segundo. Ang mga kamay ay nasa manibela pa rin. Biglang kumabog ang dibdib ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa konsensya. Dahil sa loob ng 3 taon. Lagi kong sinasabi sa mga magulang ko na maayos ang buhay ko, na mahal ako ng asawa ko, na mabait ang pamilya niya, na okay ang lahat. Samantalang ang katotohanan ay kabaligtaran. At itinago ko ang lahat dahil ayokong mag-alala sila. Bumaba ako ng sasakyan. Bumukas ang gate. Ang tatay kong si Mang Jose ay nagdidilig ng halaman sa hardin. Mas marami na ang puting buhok niya kaysa sa huli kong napansin. Ang nanay ko namang si Aling Maria ay nakatayo sa tabi niya. May hawak na basahan. May sinasabi habang nakangiti. Isang payapang tanawin na halos ikaluha ko. Mahina kong tawag. Lumingon si Mama, natigilan ng 1 segundo, at nagmamadaling lumapit. Ana, anak, bakit bigla kang napauwi? Hindi ba't sabi mo abala ka? Binitawan din ni Papa ang hose, at mabilis na lumapit. Bakit ang putla mo, anak? May sakit ka ba? Isang tanong lang iyon. Ngunit lahat ng emosyong pinigilan ko sa loob ng 20 araw, ay biglang bumuhos. Hindi ako sumagot agad. Tumango lang. Pwede po ba tayong mag-usap sa loob? Hinawakan ako ni Mama sa kamay at hinila papasok. Ang bahay ay tulad pa rin ng dati. Pamilyar ang amoy, pamilyar ang pakiramdam. Ngunit ang taong pumasok ay hindi na ang ako ng 3 taon na ang nakalipas. Umupo si Papa sa silya, matamang nakatingin sa akin. Makinig si Papa. Anong problema? Huminga ako ng malalim. Kinuha ang telepono at binuksan ang mga file na inihanda ko. Ang kabuuang halaga ng perang na ipadala ko sa pamilya ng asawa ko. Sa loob ng 3 taon ay 4.5 milyong piso. Inilapag ko ang telepono sa mesa. Hindi pa kasama riyan ang bahay at ang 2 milyong puhunan para sa negosyo ni Rico. Kinuha ni Mama ang telepono. Nanginginig ang kamay. Habang nag-i-scroll pababa, lalo siyang namumutla. Hindi tiningnan ni Papa ang telepono. Sa akin lang siya nakatingin. Ang kanyang mga mata ay mula sa pagdududa, naging pagkaunawa, at unti-unting naging galit. At ito pa. Binuksan ko ang mga mensahe, tawag, at mga larawan. Nagkaroon ako ng malubhang pneumonia. 20 araw akong nasa ospital. Dumalaw ang asawa ko ng 1 beses, 10 minuto lang. Walang sino man sa pamilya niya ang nagtanong sa kalagayan ko. Pagkatapos kong sabihin iyon, napaiyak si Mama. Niyakap niya ako ng mahigpit. Anak, bakit hindi mo sinabi kay Mama? Paano mo natagalan ang 20 araw na mag-isa? Nabasag ang kanyang boses. Hindi ko na rin napigilan. Sumandal ako sa balikat ni Mama at umiyak. Ang mga luhang hindi ko pinahintulutang tumulo sa loob ng 20 araw. Tumayo si Papa. Pabalik-balik sa silid, mahigpit na kinuyom ang kamao. Ang Rico na iyan. Ano ang tingin niya sa anak ko? Malakas niyang hinampas ang mesa. At anong klaseng pamilya iyon? Pinunasan ko ang aking luha at umupo ng tuwid. Nagsampa na po ako ng petisyon para sa annulment at hinihiling kong ibalik nila ang lahat ng pera. Huminto si Papa at tiningnan ako. Ang kanyang mga mata ay hindi nagalit, kundi puno ng pagmamalaki. Tama, tumango siya. Dapat lang. Hindi karapat-dapat sa'yo ang mga taong iyon. Hinawakan ako ni Mama. Nanginginig pa rin. Dito ka na tumira, anak. Kasama namin. Huwag ka nang manatili sa labas. Umiling ako. Pansamantala po muna akong mananatili sa hotel.
Ngumisi si Papa. Tingnan natin kung anong kaya nilang gawin. Tumayo siya ng tuwid. Dito ka lang. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na guluhin ka. Alam kong kung tatango lang ako, poprotektahan ako ng mga magulang ko hanggang sa huli. Ngunit alam ko ring ang laban na ito ay kailangan kong harapin mag-isa. Okay lang po ako, sabi ko. Sa pagkakataong ito, gusto kong ako mismo ang lumutas. Matagal akong tiningnan ni Papa at tumango. Sige, kung iyan ang desisyon mo, hindi kita pipigilan. Pero tandaan mo, dahan-dahan niyang sinabi, hindi ka nag-iisa. Tumango ako. Gumaan ang pakiramdam ko. Ngunit sakto namang tumunog ang doorbell. Sabay-sabay kaming lumingon. Binuksan ng kasambahay ang pinto at isang pamilyar na boses ang narinig mula sa labas. Nandyan ba si Ana? Susunduin ko na siya. Si Rico. Agad na tumayo si Mama. Nanlalamig ang tingin. Anong susunduin? Naunang lumabas si Papa at hinarangan ang pinto. Anong ginagawa mo rito? Nakatayo si Rico sa labas, hawak pa rin ang susi ng kotse. Pilit na pinapanatili ang kahinahunan. Tay, nandito po ako para sunduin si Ana. Away mag-asawa lang po ito. Hindi na dapat palakihin. Tumawa si Papa ng mapakla. Away mag-asawa? Ang anak ko, 20 araw sa ospital. Walang nangamusta. Iyon ba ang away mag-asawa? Nahihiya si Rico. Hindi po pagkakaunawaan lang iyon. Anong hindi pagkakaunawaan? Lumabas si Mama. Nanginginig sa galit. Hindi pagkakaunawaan na tumatawag para maningil ng pera. Pero hindi para mangamusta kung buhay pa ba siya. Hindi pagkakaunawaan na 3 taon kayong kumukuha ng pera sa kanya. Nang walang kahihiyan, yumuko si Rico, hindi makapagsalita. Alam ko pong nagkamali ako. Bumaba ang kanyang boses. Gusto ko lang makausap si Ana. Nang masinsinan, hindi na kailangan. Lumabas ako at tumayo sa likod ng mga magulang ko. Nang makita ako ni Rico, nagliwanag ang kanyang mga mata. Ana, pakinggan mo ako. Hindi na kailangan. Putol ko sa kanya. Ang boses ko'y hindi malakas, ngunit sapat na malamig. Lahat ng dapat sabihin, nasabi ko na sa opisina, humakbang siya papalapit. Huwag mong palakihin ang issue. Pinalalaki? Tiningnan ko siya ng diretso. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sobra? Iyon ay noong 40 degrees ang lagnat ko. Nasaan ka? Noong nasa ospital ako. Anong ginagawa mo? Noong itinuring akong ATM ng pamilya mo, bawat salita ay sinabi ko ng dahan-dahan. Hindi pa sigaw, ngunit malinaw. Hindi na naglakas loob si Rico na tumingin sa aking mga mata. Ana, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ito. Nanahimik ako ng ilang segundo at nagsalita. 3 araw. May 2 araw ka pa. Kung walang sagot, magkita tayo sa korte. Tumingala si Rico. May bahid ng takot sa kanyang mga mata. Talagang, gusto mo bang umabot sa ganito? Tiningnan ko siya ng walang emosyon. Hindi ito tungkol sa gusto. Ito ay tungkol sa kailangan. Isang pangungusap na nagtapos sa lahat. Lumapit si Papa. Umuwi ka na. Tumayo si Rico ng ilang segundo at umalis ng walang imik. Nang magsara ang gate, naging tahimik ang paligid. Niyakap ako ni Mama. Naghirap ang anak ko. Wala akong sinabi. Hinawakan ko lang ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon, hindi ko naramdamang kailangan kong maging malakas mag-isa. Ngunit alam kong hindi magiging madali ang daan sa hinaharap. Nang gabing iyon, nanatili ako para sa hapunan kasama ang aking mga magulang. Simpleng pagkain, ngunit ito ang pinakamasarap na hapunan ko sa loob ng 3 taon. Walang mapanuring tingin, walang mapanirang puri, walang pakiramdam na kailangan kong pagbayaran ang bawat subo, tanging pamilya at kapayapaan. Ngunit alam kong ang kapayapaang ito ay kailangan kong ipaglaban, at hindi ko hahayaang agawin ito ni Numan. Natulog ako sa bahay ng mga magulang ko ng gabing iyon, sa dati kong kama, kung saan noong 18 anyos ako, ay nangarap ng isang magandang kinabukasan, may mapagmahal na asawa, payapang pamilya, isang tahanan na tuwing babalik ako, ay lugar ng pahinga,
Hindi lugar ng pagtitiis, tulad ng dinanas ko sa loob ng 3 taon at bigla kong napagtanto. Hindi pala takot ang tao na magsimula muli, kundi takot na matuklasang. Ang mga taong pinaniwalaan mo ay isang pagkakamali. Hindi ako agad nakatulog. Ang pamilyar na kisame, ang mga glow-in-the-dark na bituin. Lahat ay pareho pa rin tulad ng araw na umalis ako para mag-asawa. Ako lang ang nagbago. Ang telepono sa tabi ko. Binuksan ko ulit. Bumuhos ang mga mensahe. Ang biyenan kong si Aling Rosario, si Bea, at si Rico. Mahigit 100 mensahe. Hindi ko binasa lahat. Tiningnan ko lang ang pangkalahatang nilalaman. Gaya ng inaasahan. Noong regular akong nagpapadala ng pera, tinatawag nila akong mabuting manugang, mabait na ate, kapamilya. Ngayon, Ana, sobra na iyang ginagawa mo. Responsibilidad mo ang perang iyon. Talagang gusto mo nang putulin ang ugnayan? Huwag kang walang utang na loob. Binasa ko ng walang emosyon. Walang galit, walang lungkot, nakakatawa lang. Nakakatawa dahil dati, dahil sa mga salitang tulad niyan, sinisisi ko ang sarili ko. Iniisip na hindi pa sapat ang ginagawa ko, na kailangan ko pang magsikap, na kailangan kong magtiis. Ngayon, tiningnan ko lang at pinatay ang telepono. Walang sagot. Kinaumagahan, nagising ako, natapos nang magluto ng almusal si Mama. Ang bango ng mainit na lugaw ay kumalat sa buong bahay. Ana, anak, kain ka na ng lugaw. Sabi ng doktor, mahina ka pa. Umupo ako. Hawak ang mangkok. Isang kakaibang pakiramdam, mainit at ligtas. Ano ang susunod mong plano? Tanong ni Papa. Ibinaba ko ang kutsara. Ngayong umaga, makikipag-ugnayan ako sa abogado. Ihahanda ang mga papeles. At sisimulan ang paniningil sa lahat. Tumango si Papa. Walang dagdag na tanong. Naiintindihan niya. Tumingin sa akin si Mama. May pag-aalala pa rin sa kanyang mga mata. Anak, hindi ba masyadong matindi iyan? Ngumiti ako. Ma, 3 taon na akong nagtiis. Sa pagkakataong ito, hindi na. Nanahimik si Mama at tumango. Marahil na intindihan niyang ang anak niya ay hindi na ang babae ng dati. Umalis ako ng bahay para makipagkita kay Julia. Ang opisina niya ay hindi malaki ngunit maayos at propesyonal. Tamang-tama para sa isang abogadong may maraming taon ng karanasan. Tiningnan ako ni Julia mula ulo hanggang paa. Mas maayos ka na ngayon kaysa kahapon. Kumain ka na ba? Oh, mabuti. Inilapag niya ang isang tumpok ng dokumento sa mesa. Nasuri ko na ang lahat ng ebidensyang ipinadala mo. Kumpleto, bank transfers, text messages, voice recordings, sapat para patunayang hindi ito kusang loob. Umupo ako. Ano ang tsansang manalo? Tiningnan ako ni Julia ng diretso. Mataas. Pero, alam kong may kasunod. Hindi basta-basta susuko si Rico. Dahan-dahang sabi ni Julia. Gagawa siya ng paraan para patagalin ito. Baka baliktarin pa ang sitwasyon. Nanahimik ako. Iyon din ang naisip ko. Paano si Bea? Tanong ko. Binuklat ni Julia ang isang pahina. Yung 1,000,000. May promissory note. Malinaw na malinaw. Isang reklamo lang. Tapos ang usapan. Tumango ako. Wala nang pag-aalinlangan sa puso ko. Kung gayon, gawin na natin. Tiningnan ako ni Julia at bahagyang ngumiti. Ito na ang Ana na kilala ko. Sa wakas, nagbalik ka na. Hindi ako ngumiti. Mahina lang akong sumagot. Hindi. Ito ang Ana na dapat ay matagal ko nang naging ako. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil kahit sa akin. May mga pagbabagong dumarating ng dahan-dahan. Ngunit kapag nagsimula, wala nang atrasan. Nagtrabaho kami buong umaga. Bawat numero, bawat ebidensya, bawat plano, lahat ay unti-unting lumilinaw. Pagtanghali, pagkaalis ko sa opisina, tumunog na naman ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Tiningnan ko ng ilang segundo at sinagot, "Hello?" Sa kabilang linya, boses ni Bea. Ate, ang boses niya ay hindi na matamis tulad kahapon.
Hindi na rin pasigaw tulad sa text kundi maingat. Anong kailangan mo? Tanong ko. Talaga bang gagawin mo ito? Hindi ako sumagot agad. Nagtanong ako pabalik. Ano sa tingin mo? Nanahimik si Bea ng ilang segundo at mabilis na nagsalita. Yung 1,000,000. Kaya kong bayaran. Pero hindi sa loob ng 1 buwan. Bigyan mo ako ng dagdag na panahon. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan ang mga taong dumadaan. Gaano katagal? 6 na buwan. Umiling ako. 1 buwan. Walang tawad. Ate! Tumaas ang boses niya. Hindi ko talaga kayang maipon agad. Problema mo na iyan. Kalmado kong sabi. 3 taon na ang nakalipas. Nang humiram ka, 3 taon kang hindi nagbayad. Ngayon, ako naman ang maniningil. Nanahimik ang kabilang linya. Rinig ko ang kanyang paghinga. Marahil sa unang pagkakataon, napagtanto niyang hindi na ako ang taong madaling pakiusapan. Nagbago ka na. Mahina niyang sabi. Oo, sagot ko. Dahil natutunan kong kung hindi ko poprotektahan ang sarili ko, walang ibang gagawa nito para sa akin. Akmang ibababa ko na ang telepono nang mabilis na nagsalita si Bea. Ate, kapag ginawa mo iyan, hindi ka titigilan ni Kuya. Huminto ako ng 1 segundo, 2 segundo, at napatawa. Sa tingin mo ba, natatakot pa ako? Pinutol ko ang tawag. Habang pabalik sa hotel, may isang bagay akong napagtanto. Dati, tuwing makakarinig ako ng ganoong mga salita, mag-aalala ako, matatakot, at iisipin kung paano maiiwasan ang gulo. Ngayon, gumaan ang pakiramdam ko. Gumaan dahil sa wakas. Hindi ko na kailangang umarte. Hindi na kailangang gampanan ang papel ng mabait. Hindi na kailangang magsakripisyo para sa isang peking kapayapaan. Hapon na nang bumalik ako sa hotel. Umupo ako sa tabi ng bintana. Ang siyudad ay ganoon pa rin. Abala. Maingay. Ngunit ang puso ko ay payapa. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil alam kong nasa tamang landas ako. Muling tumunog ang telepono. Isang mensahe mula kay Rico. Ana, mag-usap tayo. Tiningnan ko lang. Hindi sumagot. Isa pang mensahe. Pwede kong bayaran ang pera. Huwag lang nating palakihin ang issue. Binasa ko at ibinaba ang telepono. Maya-maya, isa pa. Nagkamali ako, Ana. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sa isip ko, lumitaw ang imahe ng silid sa ospital. 20 araw na mag-isa. Mataas ang lagnat. Hirap huminga. Walang tawag. Walang tanong. Tanging mga mensaheng naniningil. Iminulat ko ang aking mga mata. Tiningnan ang screen. At nag-type ng isang linya. 1 araw na lang. Walang negosasyon. Ipinadala ko. At pinatay ang telepono. Alam kong mula sa sandaling ito, wala nang atrasan. Ngunit alam ko ring sa pagkakataong ito, ayoko nang bumalik. Nang gabing iyon, matapos ipadala ang mensaheng, 1 araw na lang, walang negosasyon, pinatay ko ang telepono. Hindi para tumakas, kundi dahil alam kong nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Ang natitira ay hindi na usapan, kundi ang pagpili ni Rico at ng kanyang pamilya. At sa pagkakataong ito, hindi ako magbabago ng isip dahil sa anumang pakiusap o pananakot, ngunit bihira sa buhay na payagan kang maging payapa, kahit na buo na ang iyong desisyon. Kinaumagahan, pagkaalis ko pa lang sa hotel, 3 missed calls na mula sa biyenan kong si Aling Rosario, kasama ang isang maikling text na puno ng pag-uutos. Ana, umuwi ka agad. Mag-usap tayo. Huwag mong hayaang lumala ang sitwasyon. Tiningnan ko ang mensahe ng ilang segundo. Kung dati, isang ganitong utos lang, iiwan ko na ang lahat. Tatakbo pa uwi para magpaliwanag, humingi ng tawad, at kukumbinsihin ang sarili na magtiis para sa kapayapaan ng pamilya. Pero ngayon, nanlamig lang ako. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkamulat. Hindi ko sinagot, hindi rin binura. Hinayaan ko lang bilang patunay na hindi na tulad ng dati ang lahat. Pumunta ako sa opisina ni Julia.
para tapusin ang mga papeles. Habang sinusuri namin ang bawat transaksyon at ebidensya, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Lumingon ako. Si Aling Rosario, kasama si Bea. Walang paalam, walang katok. Tulad ng lagi nilang pagpasok sa buhay ko nang hindi iniisip ang nararamdaman ko. Ate Ana, unang nagsalita si Bea, pilit na pinapakalma ang boses. Hindi ba't sobra na yata ang ginagawa mo? Tumayo si Julia, humarang sa harap ko, malinaw ang boses. Sino po sila? Ako ang biyenan niya. Malakas na sabi ni Aling Rosario. Diretso ang tingin sa akin. Nandito ako para alamin kung hanggang saan ang gulong gagawin ng manugang ko. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Julia. Opisina po ito ng abogado. Kung wala kayong appointment, maaari na po kayong umalis. Kinakausap ko ang manugang ko. Wala kang karapatang makialam. Sigaw ni Aling Rosario. Naging tensyonado ang silid. Tumayo ako. Julia, ako na. Humarap ako kay Aling Rosario. Sa loob ng 3 taon, tuwing kaharap ko ang babaeng ito, lagi akong yumuyuko, mahinahon, at sinusubukang pasayahin siya. Ngayon, tumayo ako ng tuwid. Tinawag ko siyang po, hindi ma. Isang maliit na pagbabago na nagpatigil sa kanila. Ana. Nanlaki ang mata ni Aling Rosario. Anong klaseng pananalita iyan? Maayos po akong nakikipag-usap. Sagot ko. Ano po ang gusto niyong sabihin? Huminga ng malalim si Aling Rosario. Pilit na pinipigilan ang galit. Gusto mo bang wasakin ang pamilyang ito? 3 taon ka naming inalagaan. Tapos magpapaanul ka at maniningil ng pera? Tao ka pa ba? Tiningnan ko siya. Hinintay na. Matapos bago sumagot. Sa loob ng 3 taon. Magkano ang naipadala ko sa pamilya niyo? Natatandaan niyo po ba? Natigilan siya. Nagpatuloy ako. 650,000 para sa renovation. 1,000,000 para kay Bea. 1.5 million para sa investment ni Papa. At 70,000 buwan-buwan. Halos 4.5 million lahat. Tiningnan ko siya sa mata. Tinatawag niyo po iyong pag-aalaga? Natahimik ang paligid. Nagbago na ang ekspresyon ni Bea. Ngunit pilit pa ring nagsalita si Aling Rosario. Kusang loob mo iyong ibinigay. Opo, tumango ako. Dati, kusang loob dahil akala ko kapamilya ako. Huminto ako sandali. Ngunit nang 20 araw akong nasa ospital at walang sinumang nangamusta, naintindihan ko na. Sa mata ninyo, hindi ako kapamilya. Ang bawat salita ay mabigat. Hindi na makapagsalita si Aling Rosario. May bahid ng pagbabago sa kanyang mga mata. Nagsalita si Bea. Ate, hindi lang pagkakaunawaan iyon. Hindi pagkakaunawaan? Lumingon ako sa kanya. Hindi pagkakaunawaan na tumawag para maningil, pero hindi para alamin kung buhay o patay ang tao? Natahimik si Bea. Binalikan ko ng tingin si Aling Rosario. Ito po ba ang sadya ninyo rito? Kinuyom ni Aling Rosario ang kamay. Magkano ang gusto mo? Ang tanong na iyon ay nagpatawa sa akin, isang mahinang tawa na puno ng kapaitan. Sa tingin niyo po ba, tungkol ito sa pera? Babawiin ko lang kung ano ang sa akin. Walang labis, walang kulang. Matagal akong tiningnan ni Aling Rosario at bumaba ang kanyang boses. Kung babayaran namin, hindi ka na magpapaanul? Umiling ako. Hindi. Isang tiyak na sagot. Walang alinlangan. Dahil alam kong may mga bagay na basag na at hindi na maibabalik. Tila hindi makapaniwala si Aling Rosario. Kailangan mo talagang umabot sa ganito. Tiningnan ko siya ng mahinahon. Hindi ako ang gumawa nito. Kayo ang nagtulak sa akin dito. Naging mabigat ang hangin. Maya-maya, tumalikod si Aling Rosario. Hindi na mataas ang boses. Halika na. Tiningnan ako ni Bea nang may komplikadong ekspresyon at sumunod. Nang magsara ang pinto, tumingin sa akin si Julia. Okay ka lang? Tumango ako. Okay lang. At sa pagkakataong ito, totoo. Walang kaba. Walang sakit. Malinaw lang ang lahat. Umupo si Julia. Alam mo ba, iyon ang turning point. Mula ngayon, hindi na nila iisipin na kaya ka pang paikutin.
Umupo rin ako. Mas mabuti. Para mas mabilis ang lahat. Nang hapong iyon, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Ana, wag mong masyadong gipitin ang tao. Walang pangalan. Pero alam ko kung sino. Hindi ako sumagot. Kinuha ko lang ang screenshot at ipinadala kay Julia. Mabilis siyang sumagot. Got it. Ibinaba ko ang telepono. Ang araw ay papalubog na. Ang syudad ay tulad pa rin ng dati, ngunit ako ay iba na. Dati, akala ko ang kasal ay tungkol sa pagtitiis, sakripisyo, at pagpapanatili nito sa anumang paraan. Ngayon, naiintindihan kong ang isang relasyon kung saan isa lang ang nagsisikap ay hindi pamilya, kundi isang pasanin. At binitawan ko na ito. Gabi na nang maupo ako sa opisina ni Julia. Mula sa pag-uusap namin ni Aling Rosario at Bea, naramdaman kong pumasok na kami sa bagong yugto. Hindi na ito personal na away mag-asawa, kundi isang tunay na komprontasyon, kung saan bawat kilos at salita ay may malinaw na kahihinatnan. At sa pagkakataong ito, ako na ang may kontrol. Ana, sabi ni Julia, mula ngayon, kailangan mong ihanda ang sarili mo. Para saan? Sa pagganti nila. Hindi lang sa salita. Maaari nilang palakihin ang issue. Siraan ka. Pilitin kang umatras. Paano kung gawin nila iyon? Tanong ko. Binuksan ni Julia ang kanyang laptop. Tingnan mo ito. Sa screen. Isang social media post mula sa account ni Bea. Pamilyar ang ngiti sa profile picture. Ngunit ang caption ay nakakakilabot. May mga taong kapag yumayaman, nakakalimutan ang pinagsamahan. 3 taon kang kinupkop ng pamilya, tapos ngayon, maniningil ka, magpapaanul, at magbabanta pa ng kaso. Tunay ngang mahirap sukatin ang pagkatao. Sa ibaba, 10 komento, mga kakilala, magkakaibigan, at kahit mga taong nakasama ko sa mga family gathering. Binasa ko ang bawat isa, ngunit hindi na ako nasaktan. Malinaw na sa akin na ginagawa nila eksakto ang sinabi ni Julia, pagganti. Kita mo na? Sabi ni Julia. Tama ang hinala ko. Tumango ako. Oo, mas mabuti nga. Mabuti? Kung mas palalakihin nila ang issue, mas madaling ibunyag ang katotohanan. Napangiti si Julia. Ito na ang Ana na kilala ko. I-save mo lahat iyan bilang ebidensya. Sabi ko. Nakasabi na. Bukas. Magsisimula na tayo. Sabi ko habang isinusuot ang aking coat. Magsisimula saan? Lumingon ako. Kalmado ang boses. Magsisimula sa pagbawi ng aking dignidad. Pag-uwi ko sa hotel, hindi na hungkag ang pakiramdam ko. Mayroon ng malinaw na paghahanda. Tulad ng bago pumasok sa isang laban, na alam mong mahirap ngunit alam mo ring wala ng atrasan. Binuksan ko ang aking personal na social media account. 3 taon akong halos hindi nag-post para mapanatili ang imahe ng isang masayang buhay. Ngayon, naintindihan kong ang pananahimik ay hindi laging tama, lalo na kung ginagamit ito ng iba para baluktutin ang katotohanan. Pinili ko ang mga litrato ko sa ospital. Nakahiga sa kama. May IV. Maputla. Walang makeup. Idinagdag ko ang mga screenshot ng bank transfers, text messages. Maikli lang ang isinulat ko. 3 taon bilang manugang. Mahigit 4.5 milyong piso ang naibigay ko sa pamilya ng asawa ko. 20 araw akong naospital. Walang isang pangangamusta. Kapag may pera, kapamilya. Kapag wala, walang utang na loob. Ngayon, pinili kong umalis. Hindi dahil naubos ang pagmamahal, kundi dahil namulat na ako. Binasa ko ng 1 beses at pinindot ang post. Wala pang 10 minuto. Walang tigil na ang notifications. Naligo muna ako. Pagbalik ko, daan-daan na ang abiso. Ang unang komento. Grabe, akala ko masaya ang buhay mo. Ang pangalawa, anong klaseng pamilya iyan? Parang mga linta. Ang pangatlo, suportado kita. Tama ang ginawa mo. Maging ang mga dating kumampi kay Bea ay nagtatanong na,
Bakit iba sa post ni Bea? May ebidensya na. Ano pa? 4.5 milyon sa 30 taon tapos sasabihing palamunin? Pinatay ko ang screen. Tama na. Alam kong nagsisimula ng magsalita ang katotohanan. Sakto namang tumawag si Rico. Sinagot ko. Burahin mo ang post mo ngayon din. Sigaw niya. Puno ng galit. Bakit? Tanong ko. Nagtatanong ka pa? Sinisira mo ako. Naaapektuhan na ang kumpanya ko. Napangiti ako. Nagkakamali ka. Hindi kita sinisira. Sinasabi ko lang ang totoo. Ikaw. Napatigil siya at bumaba ang boses. Ana, sinabi ko nang magbabayad ako. Bakit kailangang umabot sa ganito? Sa tingin mo ba ginagawa ko ito dahil sa pera? Tahimik ang kabilang linya. Sa loob ng 3 taon, hindi ako nagkulang sa pera. Ang kulang sa akin ay respeto. Isang pangungusap na alam kong napakabigat. Ana, tanong ni Rico. May itatanong ako. Talaga bang ayaw mo nang bumalik? Hindi ako sumagot agad. Wala na. Isang salita, ngunit sagot sa lahat. Pinutol ko ang tawag. Nang gabing iyon, matagal akong nakaupo. Pinag-iisipan ang lahat ng nangyari. Napakabilis, ngunit napakalinaw. Para akong isang taong matagal na naglakad sa dilim. At nang may liwanag, doon ko lang nalaman na matagal na pala akong naligaw. Hindi ako nagsisisi. Nanghihinayang lang na huli na akong namulat. Pero kahit papaano, namulat ako. At sa pagkakataong ito, magpapatuloy ako. Walang lingon-likod. Kinaumagahan, paggising ko, hindi na pag-check ng telepono ang una kong ginawa. Humiga muna ako ng ilang minuto. Alam kong mula nang mag-post ako, lalaki ang issue. At kapag lumaki na, hindi na ito makokontrol ni Numan. Sa pagbukas ko ng telepono, tuloy-tuloy pa rin ang notifications. Pati mga estranghero ay nagkokomento. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang pananahimik mula sa pamilya ni Rico. Walang bagong post, walang pagtanggi. Alam ko, hindi sila sumusuko. Nag-iisip lang sila ng susunod na hakbang. Sakto namang tumawag si Julia. Ana, nasaan ka? Nasa hotel. Bumaba ka sa lobby, papunta na ako. Pagbaba ko, nandoon na si Julia. Seryoso ang mukha. May pagbabago sa sitwasyon. Inabot niya ang telepono. Isang bagong post, hindi mula kay Bea, kundi mula sa tiyuhin ni Rico. Isang Tito Boy. Mahaba at tuso ang pagkakasulat. Hindi nagmumura. Ngunit bawat salita ay naglalayong isisi sa akin ang lahat. Bilang kapamilya, hindi ako maaaring manahimik habang ang isang manugang ay naninira sa pamilyang kumupkop sa kanya. Ang pera ay usaping panloob. Sana'y pag-isipan muli ni Ana ang kanyang ginagawa. Binasa ko lahat. Nagsimula na sila. Sabi ko kay Julia. Oo. Sagot niya. At planado ito. Hindi ako nagulat. Sanay na ako sa estilo nila hindi direktang humaharap. Laging nagpapasa ng responsibilidad. Anong gagawin ko? Tanong ko. Huwag munang kumilos. Hayaan mo sila, sabi ni Julia. Minamanipula nila ang opinyon ng publiko. Kung sasagot ka, mahuhulog ka sa kanilang patibong. Sakto namang tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang numero. Sagutin mo, sabi ni Julia. Hello? Ana, si Tito Boy mo ito, sabi ng isang lalaki sa kabilang linya. Sa tingin ko, dapat tayong mag-usap, hindi na kailangan. Sagot ko. Tingin mo ba iba akong tao? Pamilya ako. Hindi na ako bahagi ng pamilyang iyan. Nanahimik siya sandali. Hindi ka ba natatakot sa magiging buhay mo pagkatapos nito? Isang malinaw na babala. Tiningnan ko si Julia at sumagot. Tito, ang mga nagkakamali lang ang dapat matakot. Magaling, sabi ni Julia. Kalmado ka pa rin. Hindi ito kahinahunan. Wala na lang akong kinatatakutan. Mabuti. Ang susunod na hakbang, binuksan niya ang isang folder. Ay ang pagsasampa ng kaso. Ngayon na, habang papunta sa korte. Maraming pumasok sa isip ko. 3 taon na ang nakalipas, nang pumasok ako sa kasal na ito nang may pag-asa. Ngayon,
Nandito ako para tapusin ito. Nang pirmahan ko ang petisyon para sa annulment, hindi nanginginig ang kamay ko. Isang pirma, ngunit katapusan ng isang kabanata. Paglabas namin sa korte, tumunog ang telepono ko. Mensahe mula kay Rico. Ana, nagsampa ka na ba talaga ng kaso? Talagang gusto mo bang ituloy ito hanggang dulo? Hindi ako sumagot. Alam na niya ang sagot. Nang hapong iyon, sa hotel, nag-isip ako tungkol sa hinaharap. Sa unang pagkakataon sa loob ng matagal na panahon, hindi ako natakot. Hindi ko alam kung ano ito. Ngunit alam kong ito ay magiging akin. Pagkatapos kong magsampa ng petisyon, isang kakaibang katahimikan ang naghari. Alam kong naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para gumanti. Lumipas ang 3 araw, naabala ako sa paghahanda ng mga dokumento kasama si Julia. Sa hapon ng 3 araw, tumawag si Rico. Nasa ibaba ako ng law firm mo. Sabi niya, ang boses ay pagod. Bumaba ka. Mag-usap tayo. Bumaba ako. Nakatayo si Rico sa tabi ng kanyang sasakyan, hindi na kasing ayos ng dati. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang tila nawawalan ng kontrol. Dito na lang tayo, sabi ko. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagsalita siya. Pumapayag na ako sa annulment. Tumango lang ako. Oo, nagpatuloy siya. Ang pera, babayaran ko. Gaano katagal? Tanong ko. 1 taon. Umiling ako. 3 buwan. Hindi kaya. Sabi ni Rico. Naaapektuhan na ang kumpanya. Problema mo na iyan. Hindi akin. Ana, wag mo akong ipitin ng ganito. Nagbigay na ako ng konsiderasyon. Konsiderasyon? Tanong ko. Sa tingin mo, konsiderasyon iyon? Kinuha mo sa akin ang halos 4.5 milyon? Ang pagbawi ko ba nito ay konsiderasyon mo? O karapatan ko? Nagbago ka na talaga. Sabi niya, oo. Dahil ayoko nang magamit. Hindi kita ginamit, sabi niya. Hindi ko lang napansin. Hindi napansin? Inulit ko. Hindi mo napansin noong nagpapadala ako ng pera buwan-buwan? Hindi mo napansin noong binigyan ko ng pera ang kapatid mo? Noong kinuha ng tatay mo ang pera para sa investment? Pero nang huminto ako, napansin mo agad. Hindi siya makapagsalita. 3 buwan, sabi ko. Kung hindi, sa korte tayo magkita. Pumikit si Rico. Sige, 3 buwan. Hahanap ako ng paraan. Isa pa, sabi ko. Gusto kong humingi ka ng tawad sa publiko. Hindi pwede. Direktor ako. Pagpipilian mo iyan. Kung hindi mo gagawin, itutuloy ko ito. At sa susunod, hindi na lang post. Wala ka na bang nararamdaman para sa akin? Tanong niya sa huli. Maraming alaala ang bumalik ang simula. Ang mga pangako, ang mga kabiguan, ang ospital. Meron. Sagot ko. Nagkaroon ng pag-asa sa kanyang mga mata. Dati meron. Ngayon, wala na. Umalis ako. Bago ako makalayo, tinawag niya ako. Ana! Huminto ako. Gagawin ko. Pagbalik ko sa opisina, sinabi ko kay Julia ang nangyari. Pumayag siya. 3 buwan. At public apology. Tumango si Julia. Magaling. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong gumaan ang tumpok ng mga papeles sa mesa. 3 araw pagkatapos ng pag-uusap na iyon, isang umaga, nakita ko ang post ni Rico. Isang mahaba at direktang pag-amin. Ako si Rico, asawa ni Ana. Kinukumpirma ko na totoo ang mga ibinahagi ni Ana. Sa loob ng 3 taon, nakatanggap ang pamilya ko ng malaking halaga mula sa kanya. At noong siya ay naospital, hindi ko nagampanan ang aking tungkulin bilang asawa. Humihingi ako ng tawad kay Ana. Humihingi ako ng tawad sa aking kapabayaan. Pananagutan kong ibalik ang lahat ng pera sa napagkasunduang panahon. Sana ay wag niyo nang guluhin pa si Ana. Binasa ko ang bawat salita. Hindi ako masaya. Hindi rin nagagalak. Gumaan lang ang pakiramdam. Dahil sa wakas, ang katotohanan ay lumabas mula mismo sa kanya. Tumawag si Julia. Nakita mo na? Oo. Magaling. Unang hakbang pa lang iyan.
Susunod, maghintay tayong tuparin nila ang kanilang sinabi. Nang hapong iyon, nagsimula ang unang transfer ng pera. 200,000 piso. Hindi malaki, ngunit ito ang unang pagkakataon sa 3 taon na pabalik ang daloy ng pera. Kinuha ko ang screenshot at ipinadala kay Julia. Tumawag ang biyenan kong si Aling Rosario. Masaya ka na? Malamig niyang tanong. Sa ngayon? Sagot ko. Magaling ka talagang manggipit. Hindi ako nanggigipit. Naniningil lang ako. Sa tingin mo pera ang lahat? Gusto kong bawiin ang nawala sa akin. Sabi ko. Ang respeto. Hindi ka nababalik? Hindi. Hindi ka nagsisisi? Ang tanging pinagsisisihan ko ay hindi ko ito ginawa. Nang mas maaga, pinutol ko ang tawag. Ang mga sumunod na araw ay naging tahimik. Si Rico ay regular na nagpapadala ng pera. Makalipas ang 1 buwan, halos kalahati na ang naibabalik. Ang pamilya niya ay nanahimik na rin. Isang hapon, habang kasama ko si Julia, tumawag si Bea. Ate Ana, sabi niya. Ang boses ay pagod. Gusto kitang makausap. Nagkita kami sa isang coffee shop. Payat si Bea. At mukhang pagod. Ate, sorry, sabi niya. Para sa pera, sa post, sa lahat. Akala ko nagbibiro ka lang. Ipinaliwanag niyang baon sa utang ang tatay niya. At hirap din ang kumpanya ni Rico. Humingi siya ng dagdag na panahon. Bea, sabi ko, alam mo ba kung bakit hindi ako papayag? Dahil hindi na ako naniniwala. Hindi sa hindi mo kayang magbayad, kundi hindi ako naniniwala na kapag umatras ako, hindi na babalik sa dati ang lahat. Naintindihan niya. Susubukan naming gawin, sabi niya. Lumipas ang 3 buwan. Isang umaga, habang nag-aalmusal kasama ang aking mga magulang, nakatanggap ako ng text mula kay Julia. Kumpleto na. Napahinto ako. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil alam kong tapos na. Ang buong halaga ay naibalik na. Tapos na po, sabi ko sa mga magulang ko. Nang hapong iyon, pumirma kami sa isang compromise agreement at settlement ng mga ari-arian sa opisina ng abogado. Alam kong aabutin pa ng ilang taon ang formal na annulment sa korte. Pero para sa akin, tapos na ang lahat. Paglabas ko, hindi na ako lumingon. Makalipas ang ilang araw, tumawag si Aling Rosario. Nagkita kami. Nakuha mo na lahat ng pera, sabi niya. Tapos na ang lahat. Opo, hindi ko akalaing aabot sa ganito. Sabi niya, naisip niyo po ba, kahit minsan na, aalis ako? Tanong ko, hindi. Sagot niya, akala ko magtitiis ka. Akala ko kailangan mo ang pamilyang ito. Dati. Ganoon din ang akala ko. Pero naintindihan kong, hindi ko kailangan ng pamilyang hindi ako itinuturing na kapamilya. Galit ka ba sa amin? Tanong niya, umiling ako. Hindi po. Dahil walang magbabago. Ayoko na lang magkaroon ng anumang kaugnayan. Tumango siya. Mabuti na rin iyon. Pagkatapos ng huling pag-uusap na iyon, ang buhay ko ay dahan-dahang nagbago. Lumipat ako sa isang maliit na apartment habang inaayos ang aking mga gamit. Naramdaman kong sa wakas ay nabubuhay ako sa isang espasyong tunay na akin. Bumalik ako sa trabaho. Mas may kontrol sa aking oras. Mas marunong nang tumanggi at magtakda ng hangganan. Isang gabi, nakatanggap ako ng text mula kay Bea. Ate Ana, nabayaran ko na ang utang ko kay Kuya Rico. Wala na akong utang sayo. Gusto ko lang sabihin, naintindihan ko na. Hindi lahat ay pwedeng abusuhin habang buhay. Maging masaya ka sana. Hindi ako sumagot. Huli na. Ngunit kahit papaano, may natutunan siya. Pagkaraan ng 1 linggo, nagkita kami ni Julia sa isang maliit na kainan. Ano ang pakiramdam? Makan, ngumiti siya. Sapat na iyon. Bago kami maghiwalay, sinabi ko sa kanya, dati, akala ko, ang pagkawala ng isang kasal ay pagkawala ng lahat. Ngayon, ngumiti ako. Ngayon, alam kong minsan, ang pagkawala ay isang bagong simula. Nang gabing iyon, sa bahay, binuksan ko ang isang lumang kwaderno. Sa unang pahina, sulat kamay ko, 3 taon na ang nakalipas.
Sana ay maging tunay na masaya ako. Kinuha ko ang panulat at nagsulat sa ilalim nito. Ang kaligayahan ay hindi tungkol sa pagpapanatili ng isang tao, kundi sa hindi pagkawala sa sarili mo. Ang buhay ko ay hindi naging perpekto. May mga araw pa ring pagod. May mga sandaling naaalala ko ang nakaraan. Ngunit ang mga alaala ay hindi na masakit. Paalala na lang sila na nagkamali ako. Naging mahina. Ngunit nakabangon din. Tumayo ako sa balkonahe. Ang hangin ay banayad. At alam ko, ang buhay ko ay hindi kailangang maging marangya o kahanga-hanga. Sapat na ang bawat araw ay ako pa rin hindi yumuyuko, hindi nakikipagpalit ng sarili. Sapat na iyon.